alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masha'Allah, barakallahu fikum. Alhamdulillahi rabbil alamin bina'matil Islam. At pinagpala tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala na magtipon-tipon at magkasama-sama sa mabuting gawain na isa sa best na magagawa ng mga Muslim sa buhay nila sa mundo. Okay? Ang pag-aaral ng Islam. Okay? Ang napakahalagang karunungan na dapat matutunan ng bawat isang Muslim ay ang pagkilala sa Allah sa tamang paraan. Hindi lang sa pangalan. Okay? So magsisimula na tayo, insyaallah ta'ala, magkaroon kayo ng tamang intention sa mga puso na kayo ay naririto upang mag-aral ng Islam alang-alang sa Allah, for the sake of Allah. So gawing ugali natin na bawat umalis sa inyong tahanan, meron na kayong intention, niya, na pupunta sa lugar, malayo man yon, sakay man kayo o lakad, lahat yun may gantimpala galing sa Allah subhanahu wa ta'ala. At hangarin at hilingin sa Allah subhanahu wa ta'ala na kayo'y makakaunawa, na hindi ako magkakamali, kasi may mga sabak lisan na tinatawag, hindi mo gustong imikin, pero naiimik, it happened. Okay? Pero kayo, insyaallah, makinig mabuti. Dapat gising ang diwa, ang puso, okay, ay naghahangad ng mabuting bagay sa ikabubuti nating mga Muslim sa mundong ito. Pansamantala lang ang ating effort para matuto, para mag-aral, dahil naghahangad tayo ng kamatayan na papasok sa paraiso. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu ala Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idha shi'ta sahla wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma asrah sudurana wa yassir umurana wa ballighna mimma yurdika amalana watrud asyaitan min bainana. Hindi natin kailangan ng demonyo sa pagitan natin. Okay? Kailangan natin ang pagpapala ng Allah na tayo'y maging attentive. Yung isip, yung puso natin nandito muna. Kasi may mga pagkakataon na sa pag-aaral, kaya hindi makaintindi dahil ang demonyo ay bulong ng bulong. Yung anak mo, yung niluluto mo, yung nilalabhan mo, yung bahay mo, yung whatever, kung ano-anong ibubulong para kayo hindi makaintindi. Okay? Yun ang trabaho nila. Kaya kailangan nating kayanin ang paglaban sa bulong ng demonyo para tayo ay ipahamak. So, kailangan may paninindigan ang bawat isa sa kanilang mga hangarin na matuto ng Islam, kaya paglabas ninyo sa lugar na ito, may awa ang Allah, meron kayong karagdagang kaalaman. At hinihiling natin sa Allah na itaas pa ang karunungan natin. At pagkalooban tayo na ito'y maging kapaki-pakinabang. Dahil lahat tayo'y mamamatay, anumang oras, anumang sandali. Okay? Ang anghel ng kamatayan, pag lumapit sa atin at kinuha na ang kaluluwa, wala tayong magagawa. Dapat lagi tayong handa. Okay? Lagi nating iniisip ang lumikha sa atin. Lagi nating inaalaala at humihiling sa Allah sa lahat ng sandali na tayo'y protektahan at pagkalooban tayo ng Allah ng kamatayan sa Islam na walang kaparusahan. Hindi imposible yun. Kaya sikapin na lagi maghangad ng pag-aaral, kasi sinabi ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Ang sabi ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam,
ang paghahangad at paghahanap ng katuruan sa Islam ay obligasyon ng bawat Muslim. Okay? Hindi natin gustong mabuhay na ini-enjoy lang ang mga blessings at mercy ng Allah. Simula sa ating buhay, kalusugan, o anumang merong pinakikinabangan sa mundo, gawin natin itong ipagpasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala na may sinserong intention sa mga puso natin upang ang pagpapasalamat sa Allah ay maging kapakipakinabang sa atin. Huwag tayong masanay ng ang pagpapasalamat ay sa pamamagitan ng salita lamang. Alhamdulillah, which is good. Okay? Pero much better kung ang pasasalamat natin sa Allah subhanahu wa ta'ala ay yung ipinagkaloob sa atin na endowments, ang ating buong katawan. Okay? Lahat ng parte ng katawan na ibinigay sa atin ng Allah na pansamantala. Gawin natin kapakipakinabang, okay? Na pasasalamat sa anong paraan? Sa paraan na ito ay gagamitin natin sa halal na paraan. Sa paraan na ito ay magiging dahilan upang magkaroon tayo ng gantimpala sa Allah. Huwag nating hahayaan na ang mga parte ng katawan natin ay gagamitin natin sa pagsuway sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil yun ay pagkakasala, salamat sa Allah at tayo mga Muslim, dahil tayo pinagpala, napili tayo, maraming tao sa mundo. Hindi lahat ay mga Muslim. Bakit ba tayo tinatawag na Muslim? Hindi dahil kayo ay Maranao, Maguindanao, Busayaf, Bin Laden, Tausug, Iranon, o whatever na lahi o tribo, hindi yan ang dahilan kaya kayo tinatawag na Muslim. Okay? Tinatawag tayong Muslim dahil ang salitang Muslim ay Arabic word. Arabic. Na ang ibig sabihin ay believer. Ibig sabihin, believer ng tunay na Diyos na lumikha sa atin. Maraming hindi nakakakilala sa Kanya, ha? Kahit sa mga Muslim, na mga nagmana ng paniniwala, kilala nila ang Allah sa pangalan lamang, Allah. Ngunit hindi alam kung anong katangian ng Allah upang ang paniniwala ay maging tama. Naunawaan natin? Kaya kayo ay magkaroon ng tamang intensyon sa mga puso natin. Sinabi ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Okay? Sa bawat paggawa ng kabutihan, maliit o malaking kabutihan, laging ang intention ay alang-alang sa Allah para tayo may pakinabang. Okay? Dahil pag ginawa mo ang isang bagay dahil lang halimbawa, tumulong ka sa isang mahirap, dahil naaawa ka, nakatulong ka, that's good, that's a good deed. But you will be greatly rewarded kahit yan ay isang basong tubig o isang piso na ibinigay mo sa mahirap at ikay mahirap din galing sa'yo na kailangan mo rin. Aba, hindi nyo alam kung gaano kalaking gantimpala ang ibibigay ng Allah sa inyo. Lahat tayo nakikita ng Allah, walang limitasyon. Ha? Lahat tayo nakikita, walang nilikha ang Allah na hindi niya alam. Siya ang nagmamay-ari ng lahat. Okay? So yung pagkakalikha sa atin, na napili kayong mga isinilang na Muslim, at na kami napasama at napili na matanggap ang Islam, galing sa puso namin, dahil sa katotohanan ito ang natanggap na katotohanan namin sa aming mga puso na ito ang totoo. Okay? Alhamdulillah. At ang Allah ay maawain sa lahat. Ha? Maniniwala ba kayo na ang Allah is Ar-Rahman? Sa ating prayer, we always say, Ar-Rahmanir-Rahim. Pag sinabing Ar-Rahman, ang Allah ay maawain sa Muslim at hindi Muslim sa mundo. Sa mundo. Hindi kayo magtataka. Maraming non-Muslim na mayaman, maraming non-Muslim na healthy, maraming non-Muslim na maganda, gwapo. May mga pakinabang dito sa mundo, binigyan din sila ng mga parte ng katawan na mayroon tayo na dapat gagamitin sa tamang paraan, pero dahil hindi sila sumasamba sa ating sinasamba na dapat nilang sambahin dahil siya din ang Diyos nila. Okay?
Wala sino man sa mga Muslim na magsasabing ang Diyos ng mga Christian ay yung tinatawag na Diyos Ama, wal'iyadu billah o Diyos Anak, wal'iyadu billah o Diyos Espiritu Santong tinatawag, o sasabihin nila na sila'y mga anak ng Diyos, la hawla wala quwata illa billah, hasbi Allah. Tayo'y mga nilikha ng Diyos. Ang pagkakaiba natin sa kanila, kilala natin ang Allah, pero wag naman sa pangalan lamang. Diba? Kailangan kilala natin ang Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga perfect na katangian. At yan ang ibabahagi ko sa inyo na sana kung marunong kayo sumulat, ay inyong isulat, isa-isa kong ipapaliwanag, napakahalaga itong unawain. At kung kayo naman ay makakatanda, nakikinig lamang, hindi naman imposible na dahil ang hangarin ninyo ay mabuti para sa sarili nyo at sa inyong mga kapwa, sa ating sarili, sa ating pamilya, whatever, magkalooban tayo ng Allah na hindi makalimot. So yung pangalang Allah lamang, Allah, Arabic yun. Arabic name ng God. Sa Arabic din, ang ibig sabihin nun ay Al-Khaliq. Al-Khaliq. Ano ibig sabihin ng Al-Khaliq? The Creator. Ang lumilikha. At ano ba ang paglikha? Paano ang pag-create? Creating is the power to bring something from the state of non-existence into the state of existence. Masya Allah. Napakalinaw. Napakalino na dapat unawain at marinig ng mga hindi Muslim na ang Diyos na kinikilala natin ay siya rin ang lumikha sa kanila at nagbibigay sa kanila ng kapakinabangan dito sa mundo lamang. Okay, dapat nilang malaman, dito lang sila sa mundo makikinabang sa mercy at pagpapala o blessing ng lumikha sa kanila at sa ating lahat. Wala namang ibang may kapangyarihang lumikha kundi ang Allah. So yung paglikha galing sa wala. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay umiral. Allah exists before the creation. Ang Allah lang ang umiiral bago siya nagsimulang lumikha ng mga bagay. Okay, mundo, ang langit, ang paraiso, ang impyerno, ang mga lugar, ang pagtubo ng puno, walang nagtatanim. Matutunan yung alalahanin yan pag may kausap kayong mga Muslim, non-Muslim. Pag sila'y nagtanong, paano ba ang Diyos nyo hindi nakikita? O hindi nyo lang kailangang makita ang Diyos para paniwalaan? Hindi mo ba nalalaman o nararamdaman na may buhay ka? Paano ka nagkaroon ng buhay? Hindi ba yan ay ibinigay ng Allah? At yan ay pansamantala, ha? Tatandaan, pansamantalang buhay ang ibinigay sa ating lahat ng Allah dito sa mundo. So tayong mga Muslim, sasamantalahin natin yan na pangalagaan. Dahil pagkatapos ng buhay na ito, tayo'y mamamatay. Kailangan nating paghandaan ang kamatayan. Kailangan nating laging may takot sa puso natin na gumawa ng kasalanan. Saan ka mang sulok ng mundo naroroon, kita ka ng Allah. Ano mang salita ang sasabihin mo, dinig ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Ano mang aksyon na gagawin mo, kita rin niya ng Allah. I-judge tayo. Okay? Sa araw ng paghuhukom, bilang mga Muslim, kung tayo mamamatay na Muslim, insha'Allah ta'ala, tinatrabaho yun. Wino-work out natin ang kamatayan na isang Muslim. I-work out natin ang kamatayan na tayo'y Muslim na napatawad ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, dapat laging handa. Hindi laging handa sa party, sa kainan, sa magandang damit, sa magandang bagay, na pansamantalang iyong iiwanan. Dito sa mundo, iiwanan natin lahat yan. Ano man ang mayroon ka? Ha? May malaki kang palasyo, madadala mo? Kahit mga anak mo, hindi mo madadala. Dahil hindi naman tayo sabay-sabay mamamatay. Meron na mamatay ng sabay-sabay, pero iba-iba pa rin ang libingan. Hindi mo siya makakasama. Iiwanan natin, lagi niyong aalalahanin. Lahat ng yaman, gaano karami, gaano kaliit, magpasalamat sa Allah at gamitin sa tamang paraan. At sikapin na kung kayo'y magpapayaman, hindi naman masama yun.
Pero gamitin sa paraan na ikaw ay makatarungan, na hindi ka sinungaling sa pagbibisnes, halimbawa, o hindi ka mandaraya, na napakaraming tukso upang ang tao'y makagawa ng masama dahil sa demonyo. Hindi tayo yung masama. Pero depende. Nag-aral ka ba ng Islam para malaman mo kung anong haram at halal? Okay, anong mabuting gawain? Saan ka makikinabang? Dahil ang kailangan bawat gagawin natin, may iniipon tayong pakinabang. Hindi yung nagdadagdag ng kasalanan. Sisikapin natin yon. Matakot tayo sa parusa ng Diyos. Lagi tayong may patience, may pagtitiis, sabrong jamil. Napakaganda ng isang taong may matibay o may matatag na pagtitiis. Subhanallah al-aliyyil azim. So, banggitin din natin na sa ating dasal, kung sinabi natin na Ar-Rahman, Ar-Rahmanir-Rahim. Ang Allah is Ar-Rahim. So dito sa mundo, sabi ko, Ar-Rahman ay ang Allah ay merciful, may awa at may pagpapala sa Muslim at hindi Muslim sa mundo. Pero paano pag namatay? Ang Allah is Ar-Rahim. Dahil sa kabilang buhay pag namatay na tayo, ang mercy ng Allah ay nasa atin lang na mga Muslim. Nasa atin lang na mga Muslim ang mercy ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dapat meron tayong takot sa Allah. Dahil pag tayo namatay, ang Allah ay may mercy para tayo na mga Muslim ay pumasok sa paraiso. Huwag din natin iisipin na, okay, Muslim naman ako mamamatay akong Muslim. Dahil alam naman natin na ang Muslim, pag namatay na Muslim, dahil tama ang paniniwala sa Allah, sa kanyang katangian, perfect na katangian, may kasalanan ka man, papasok ka pa rin sa paraiso. Pero, may mga Muslim na dadaan muna sa impyerno bago pumasok sa impyerno. Sinong gugusto nun? In a second, ayaw mo. Hindi mo nga makaya yung counting pag namamlansya ka, o may sinisiga ka, napasok. Hindi natin matiis ang sakit. Maiiyak ka na sa sakit, sa maliit na paso. Lalo na pag nagkaroon ng tubig dun sa loob, pag natuklap yun, natanggal, Allahu Akbar, nadyasa yun Yung bawat nagkakaroon ng sugat na yung may tubig sa loob, you have to take care of that. Kasi yan din ay nadyasa. Okay? Kailangan nahuhugasan, nadadry, bago ka magdarasal. Pero habang nasa loob yon at hindi pa nabubutas yung part na yon at hindi pa lumalabas yung tubig na yon, and then hindi yung problema. Ang problema pag lumabas tas hindi mo hinugasan at hindi mo niluyo bago ka magdasal. Yun ay nadyasa. Ano ba nadyasa? Yeah, okay. So, alhamdulillah, bawat isa sa inyo, insyaAllah, nakakaunawa nun. So, Ar-Rahim ay ang Allah ay merciful lang sa Muslim pag namatay, sa kabilang buhay, siya ay may mercy sa mga sumamba, okay? At naging obedient lalo na sa Kanya. Maaring dumiretso sa paraiso. And Allah ay sobrang merciful sa atin. Ang mercy pa rin ng Allah sa mundo, although merciful pa rin siya sa mga non-Muslim, maraming mercy ang nakakamit natin. Can you imagine? Maliit na mabuting gawain, may intention ka to do it for the sake of Allah. Meron ka ng gantimpala. Isinulat na ng angel mo sa iyong libro ang good deeds mo. Maliit na ginawa pero sincere galing sa puso, hindi mo alam kung gaano kalaki ang pwedeng ibigay na rate ng Allah sa iyong mabuting ginawa. Okay? Kaya magsikap na maging laging generous, maawain man tayo, itama ang pagtulong. Nakita ka na naghihirap, nakakita ka ng may sakit, tutulong ka sa kanila, at mayroon kang intention sa puso na tutulong hindi dahil naaawa ka lang. Siyempre, ang maglilid sa iyo para tumulong ay ang puso mong naaawa. Hindi lang para ipakita sa tao, dahil pag ikaw tumulong, dahil ayaw mong masabing kuripot ka, ayaw mong masabing madamot ka,
Ayaw mong masabing may pag-uusapan ng tao tungkol sa'yo. Hindi yung tulong. Yun ay kasalanan. Yung nagpapakitang tao lang. Pero sa kabila nun, pagkatapos tumulong, uy, ako yung nagbigay dyan, yung damit niyang suot, ako ang nagbigay. Ako ay, naghihirap yung mga yan, walang makain, ako ang nagsusupply. Haram. Hindi yun mare-record as good deeds para sa inyo. Okay? Laging magkaroon ng mabuting pag-iisip sa kapwa, lalo na sa mga Muslim. Huwag mapagduda, huwag mapagbintang ng walang ebidensya. Lahat ng ibibintang natin o sasabihin natin about someone yung katotohanan, pero wala tayong karapatan na ibulgar ang kahihiyan, ang anumang bagay na nagagawa ng kapwa natin Muslim. O yun ay riba. Okay? Pagbabanggit ng bawal, ng something about sa kanyang kapwa, subalit, yung kanyang binabanggit, alam niya na hindi magugustuhan nung Muslim na sister or brother na yon dahil yun ay kanyang kapintasan. Diba? Ayaw nating ibubulgar ang sarili nating kahihiyan. Meron din namang mga tao na sarili niyang kahihiyan ipinagsasabi. Hindi niya napapangalagaan ang kanyang sarili. Kung hindi na napapangalagaan ang sarili, paano mo pangangalagaan ang kapatiran natin? Magmahalan ng bukal sa puso. Huwag magmahalan para masabing mabait ka lang. Yung mga tinatawag na ipokrita. Pagkaharap nakatawa, pagtalikod, ano mo? Lalo na yung umiidad na, ang mga umiidad na walang magawa sa buhay, na maraming kapitbahay, walang magawa, makikipagkwentuhan sa telepono o whatever, anywhere, na walang pag-uusapan lamang kundi tungkol sa kapintasan ng mga kapatid na Muslim. Kahit minsan na hindi pa rin kilala yung pinag-uusapan. Okay? So, kailangan natin maging patient, may takot sa Diyos, nagsisikap gumawa ng kabutihan na walang hinahangad na kapalit. Pag ang isang tao ay nagbibigay, sige, bibigyan ko to pag naman siya nagkaroon, pwede kong bawiin sa kanya. Walang ganon. Yung may intention na ganon, hindi nakasulat na good deeds yun. Ang kapalit nun, kasalanan. Kasi may hangad na kapalit, hindi galing sa Allah, ngunit galing sa kapwa niya. Malinaw? Maraming bagay na dapat natin pag-usapan. Okay? At hopefully, hindi lang tayo ngayon magkikita. Insha'Allah, magkikita pa tayo ng ilang beses habang may buhay ako, kayo, insha'Allah, at mahikayat pa ang iba upang dumalo at umupo sa ganitong pag-upo. Ito ang best na magagawa ng isang Muslim. Umupo sa pag-aaral. Pwede bang ikay nagdarasal, hindi mo pinag-aralan? Ginaya mo lang yung someone? Pwede bang nagfa-fasting ka, hindi ka nag-aral? Ginaya mo lang si tita, si lola, si tatay? Hindi pwede yon. Kailangan natin ng kaalaman. Maraming bagay nga tayong ginagawa ng paraan natin sa sarili natin para matutunan, pinag-aaralan natin, pang mundo lang yon. Gusto mo masarap na pagkain, pag-aaralan mo, palulutuin. Diba? Subhanallah. Tapos lulutuin mo ng ilang oras, isang oras, tapos ilalabas mo lang ng 1 segundo. Itatapon lang din. Kaya laging iisipin, ano ba ang mahalaga sa ating buhay? Ano ang kapakinapakinabang sa kabilang buhay? Sa mundo at sa kabilang buhay. Kailangan nating linisin ang mga utak ng mga taong stereotype sa utak ng mga hindi Muslim kung paano sila nakakilala ng ibang masamang Muslim o nakakita sa media ng mga example ng masasamang Muslim. Affected ang lahat sa iba. Hindi naman lahat ganon. Okay? Pero huwag natin gawing isa tayo sa ebidensya ng kasamaan ng pagiging Muslim. Tayo ang best na tao dito sa mundo. Under tayo sa ilalim ng banner ng nation, ng best among the creation. Sinong best among the creation? Sino ang best? Sino ang pinaka-best na nilikha ng Allah sa mga nilikha? Sabihin sa tamang paraan, hindi Muhammad. Sallallahu alayhi wasallam. Okay?
Masya Allah, tayo pinagpala ng Allah. Ano man ang meron sa ating defect, kahinaan, maniwala tayo at manindigan sa pagkilala sa Allah sa tamang paraan at pagkilala sa ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yan ang susi para pumasok sa paraiso. Kasi kung Allah ay kilala mo, Muslim ka. Kung ikay nagdadasal ng 24 hours, kahit yun ay 5 prayers lang, okay? Pero ang dami mong sunnah. Pero hindi mo nakilala ang Allah kung sino siya. Hindi ka naturuan ng ikaw ay isilang. Natuto kang bumasa ng Quran, Masya Allah. We will not look down on that. We will be praising Allah for granting you to be able to read Quran, to memorize Quran, to know hadith about our beloved Prophet Muhammad. Ang sayings niya, napakahalaga. Pero mayroong mas mahalaga. Unang dapat matutunan. At yun ay ang aqidah. Tamang paniniwala sa Allah. Kung kilala mo ang Allah sa tamang paraan, Muslim ka. Kung may isa kang maling pagkilala sa Allah, maling pangalan sa maling kahulugan, maling katangian sa maling kahulugan, hindi Muslim. Tandaan nyo yan. Okay? Walang maling paniniwala sa Allah. Dapat. Yan ang una nating dapat i-master. Dahil ang sabi ng mahal na propeta, una sa lahat, ang paniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala, nasa tamang paraan, magkakaroon ka ng iman. At yung iman mo magiging strong pag nagsimula kang mag-aral at magbasa ng Quran at unawain ito sa tamang paraan. Magiging matatag at matibay ang ating iman. Okay? Kasi kasabay na rin ang pag-aaral ng hadith ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa tama ding paraan. Kasi lahat ng karunungan ang gagaling sa Arabic language. Kasi ang mahal na propeta ay Arab. Kaya mahalin natin ang Arab dahil ang mahal nating propeta ay Arab at ang Arabic language dahil ang Quran natin, Holy Book natin ay sa Arabic language. At ang salita sa paraiso, anong salita sa paraiso pag namatay at pumasok sa paraiso? Anong salita? Masya Allah. Arabic language. Kahit hindi ka pa nag-aral, lalo na yung mga Muslim na walang nagtuturo, pero tama ang paniniwala sa Allah, hindi marunong mag-Arabic, pagdating sa paraiso, Arabic speaking. Okay? Arabic ang salita. Okay? Pero syempre, hangarin pa rin natin na matuto tayo dito sa dunya para makapagbasa ng Quran. May malaking blessing ang nagbabasa ng Quran galing sa Allah subhanahu wa ta'ala. So ngayon, simulan natin ang pagpapaliwanag tungkol sa mga katangian ng Allah na yun ang dapat ang ninyong pagkilala sa Kanya galing sa puso ninyo, okay, para hindi nalilimutan. Pag-isip lang ang ginamit nyo, kailangan dibdibin mo, isa puso mo, ang pagkilala sa lumikha sa atin na walang katulad. Okay? Sabi ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Kana Allah, walam yakun shay'un ghayruhu. Sabi niya, nung walang simula, ang Allah ay umiiral ng walang kahit na ano. Kasi siya ang creator eh. Siya nag-create ng mga bagay-bagay. Ng lahat ng meron, created ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nilikha niya. Okay? So, walang meron sa mundo na hindi ang Allah ang lumikha. Okay? Kahit yung mga actions natin, movement, paningin, pandinig, pagsasalita na dapat maging maingat, ang dila hindi dapat ginagamit lang sa pagsasalita ng mga bagay na walang kwenta at walang pakinabang na pangkabilang buhay. Isipin natin yan. Para makaiwas sa mga kasalanan, ibuka ang bibig kung magsasalita ng bagay na kapaki-pakinabang sa mundo at sa kabilang buhay. Okay? Kaya inshallah, umpisahan natin. Ano muna ang meaning ng shahadatain? Ang shahadatain ay binibigkas ng isang hindi Muslim para maging Muslim. Pagkilala na niya na ang Diyos na dapat sambahin ay ang Allah, ang lumikha sa ating lahat. Hindi mo kailangang sabihin ng maraming-marami para maging Muslim. We don't want to delay anyone to become Muslim.
malaman lang nila na mayroong Allah, yun ang God. Malaman lang nila na mayroong propeta, at yun ay si Prophet Muhammad. At si Jesus, dapat kilala din bilang isang propeta. Dahil kahit nagshahadatain ang isang tao na naniniwalang ang Diyos ay ang Allah, at ang propeta Muhammad ang huling sugo ng Allah, pero naniniwala na si Jesus ay Diyos ng mga non-Muslim o ng mga Christian. Marami akong narinig na sinabi ng mga Christian, ng mga Muslim, na yung si Jesus ay Lord ng mga Christian. Mawawala sa pagka-Muslim. Kailangan clear tayo doon. So yung mga non-Muslim na gustong mag-Muslim, kailangan kilalanin nila, itama ang pagkilala kay Prophet Isa, Jesus, alayhi salam. Okay? Kailangan tama ang paniniwala sa Allah na ito ang lumilikha. Kahit ganun lang kasimple ha. You don't need to know a lot. Kasi once na nagshahadatain ng isang tao, dahil nasa tama ang pagkilala sa Allah bilang isang Diyos, at si Prophet Muhammad bilang huling sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala, kung siya'y magiging Muslim siya, di ba? Magki-clear siya sa lahat ng kasalanang nagawa sa kanyang buhay. Dahil ang pagiging Muslim, pag nagshahadatain, okay, ma-erase lahat ng masama sa pagkatao niya at maling paniniwala niya. Erase yun, para siyang bagong silang na baby. Okay, tapos gagawa siya ng maraming kabutihan. Tapos magsisimula agad siyang mag-aral, magdasal. Kasi after ng belief, unang tungkulin, magdasal. Manalangin sa Allah, sa tamang paraan. So yung mga unang bagay na dapat matutunan para maging Muslim, at habang nag-aaral, dahil Muslim na siya, nakikinabang na siya ng gantimpala sa pag-aaral. Katulad nyo, nandito kayo, ito ang best na oras ninyo sa buhay nyo, sa isang araw na to. Ito ang best na oras na gugugulin nyo sa inyong buhay sa araw na ito at sa kung araw-araw kayong nag-aaral. Huwag kayong mag-aaral sa pamamagitan ng pagbabasa on your own, dahil marunong ka sa English, marunong ka sa Tagalog, o marunong ka sa Maranao na salita, o whatever salita. We cannot learn on our own. Kailangan natin ng teacher. Kasi ang libro, pag nagbasa ka, dahil marunong kang magbasa halimbawa 5 tao, parehong subject ang pinag-uusapan. At the end, magtatalo-talo dahil iba-iba ang pagkaintindi. Kaya tayo nakakawatak-watak na mga Muslim. Kaya maraming Muslim hindi magkasundo at may iba-ibang paniniwala. Dahil hindi sila humanap ng makatarungan at karapat-dapat na maging teacher. Okay? Hindi mo kailangan na ang sheikh na napakataas ng pwesto sa pagiging sheikh. Kung nakakita ka ng isang converted, bagong nag-Muslim, pero sincerely nag-aral siya, pwede ka nang matuto sa kanya ng una sa lahat ng tamang paniniwala sa Allah, kung napag-aralan niya. Pero kung siya nagbasa ng libro, wala siyang karapatang magsalita. He has no right to speak about Islam without ilm. Wal-ilmu bita'allum, wal-fuqhu bitafaqhu, wa man yuridillahu bihi khairan, yufaqihu fid-din. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Kailangan natin na mga sincere sa pagtanggap ng katotohanan at pag-aaral. Okay? Magbigay tayo ng panahon at oras sa pag-aaral. Dahil sa bawat pag-upo mo sa pag-aaral with your proper intention to learn, to increase your knowledge, kahit pasabihin mong tuwing kang a-attend ng lecture ay nauulit-ulit lamang ang turo, walang problema. Nakikinabang ka pa rin. Pwede kang pagpalain ng Allah, nagabayan ka sa buong buhay mo dahil hindi ka nakakalimot sa Kanya. So, yung kahulugan ng unang shahada, Ashhadu an la ilaha illallah. Anong ibig sabihin? Naunawaan ng isip ko. Dahil usually, pag ikay nag-aaral, ikay makikinig. Di ba? Huwag magbabasa. Dahil yung libro, pag meron kang hindi naintindihan, hindi mo matatanong. Ang video, pag meron kang hindi naintindihan, hindi mo rin matatanong. Kung ikay malalim na ang karunungan, marami ka ng kaalaman, yes.
You can read. You can continuously read. Go back. Balikan nyo yung mga natutunan nyo, yung mga pinag-aralan ninyo. At kayo mag-review. Nakakalimot tayo. Okay? Kung kayo'y patuloy na nagtuturo ng mga natututunan, napasok yan sa puso. Hindi mo malilimutan. Hindi mo kailangan gumamit ng libro. Hindi katulad ng iba, patuloy na nagtuturo yung ibang paniniwala, ang Bible, lagi nilang bitbit. Okay? Nakikita mo, libagin na. Pagkatapos ituro ko at nabasa, ilalagay sa kilikili. Amoy anghit na. Walang respeto. Tayo, hindi kayo pwedeng magganyan, ha? Ang any simple book, makapal, manipis, okay, lalo na ang Holy Quran, never na ilalagay ninyo sa place na hindi ka respeto. We have to respect our holy book. We have to respect any Islamic book. We have to respect. Allah barik biki, jazakillahu khairan, sallam idiki habibti. Barakallahu fiki, akramakil ilah. Thanks for the water and may Allah bless you for this water. Bi'idhnillahi ta'ala. Okay. So, naintindihan nyo? May tanong ba kayo? Okay. Patuloy lang kayong makinig nang may awareness ang utak ninyo, hindi kung anong iniisip, matututo tayo. Matututo kayo. At mahirap humanap ng ganitong pagkakataon. Mahirap din humanap ng nagtuturo na hindi mo babayaran. Pag ikaw ay nagbayad, limitado oras mo. Kasi may oras ang nagpapabayad. Nandito tayo alang-alang sa Allah, sa lugar na ito, sa may-ari ng lugar na ito na napakabubuti at may takot sa Diyos at may mga magandang hangarin sa mga puso dahil naghahangad ng gantimpalang pangkabilang buhay. Maraming hindi na nag-iisip ng ganyan. Maraming nagtuturo dahil gustong makinabang, gustong magkaroon ng kapalit na pangmundo. Ang hangarin ng isang tao ay kapalit na pangkabilang buhay. Dahil alam ng Allah yan, Allah knows best. Hindi mo alam sa pagsisikap mo at pagtsatsaga at pagtitiis na gumala o gumala, pumunta kung saan lugar na walang kailangang discrimination, na hindi pwedeng sabihin na, ay, ayoko sa mahihirap dahil walang, alam mo na, wal'iyadu billah. Okay? Ang lahat ng tao ay may karapatang mabuhay, may karapatang matuto, may karapatang maligtas sa impyerno. Pero hindi lahat ay pinagkalooban ng Allah. So mapalad na tayo, na kayo bilang mga isinilang na Muslim, andyan na sa inyong pagkatao ang pagiging Muslim. Kaya lang, sikapin natin na maging Muslim, hindi lang sa itsura at hindi lang sa pangalan. Okay? Kaya meron kayong, ang tawag doon, power bank. Meron sa baba, actually. Meron ka? Doon kay Sister Farida pakihingi. Barakallahu fikum. So, mag-o-off na. So, alhamdulillahi rabbil alamin. So, ako'y natutuwa at ang bawat isa sa inyo ay gising. Kasi sa bawat pagtuturo, minsan matatagpuan may natutulog, may naghihilip na. So, ibig sabihin, natatouch ng blessing ang mga puso ninyo. Kasi hindi kayo inaantok. Masya Allah, tabarakallah. So, sa bawat pagkikita natin, dapat ganyan tayo. At katulad ng sinabi ko, paalaala sa inyo, bago pa lang lumabas ng bahay, may hangarin na, Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah, lillahi ta'ala, khurujna min al-bayt ala al-khair. For the sake, alang-alang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Para naglalakad, alam nyo ba kung anong benefit nun? Kung kayo'y lumabas ng pamamahay, kahit step lang, few steps, o lakad ng malayo, walang sasakyan, or sumakay sa sasakyan, may nangyari na aksidente, may Allah protect us. Ayaw pa nating mamatay na wala tayong maraming ipon na magandang ginawa. Pero pag may nangyari, fi sabilillah, tanggal lahat ng kasalanan. Diba? Kasi ito ay para kang nakikipaglaban sa gera na makatarungan. Hindi pakikipaglaban sa gera na ikaw ang nagsimula ng gera bilang isang Muslim. Tayo'y lalaban upang magtanggol. Hindi tayo lumalaban upang magsimula ng away o ng gulo sa ating mga
sino man, kahit pa ang mga non-Muslim. Kung ikay inaatake ng non-Muslim, dahil papatayin ka, ay syempre bago ka mapatay, bago mapatay ang lahi natin, ay may umuna na tayo. Di ba? Kasi ayaw pa nating mamatay, pero kung talagang kaloob ng Allah, ayawin mo o gustuhin mo na mabuhay o mamatay, walang magagawa maliban sa ipagkaloob ng Allah sa atin kung oras na natin. Okay, barakallahu fiki. Naintindihan nyo? Huwag laging palaban. Huwag laging mataas ang ere. Kasi dapat habang kayo natututo bilang isang Muslim, bumababa ang inyong humbleness sa Allah. So matuto kang maging maunawain kahit sa hindi Muslim. Kailangan natin maging halimbawa sa mga non-Muslim na ang mabuting tao ay Muslim. Gets nyo? Dahil lang sa hindi dahil ako yun o ikaw yun. Dahil tayo sumasamba sa Allah. That's the reason why we are good people. We are better than them. Because we worship the Creator. They don't. Samantalang sila ay nilikha din ng Allah subhanahu wa ta'ala. Minsan may magtatanong sa iyo, sasabihin, paano ko ba sasambahin ang Diyos nyo? Hindi naman nakikita. Hindi kailangan makita ang Allah para maging believer ka niya. Ang hangin, kaya mong i-drawing? Hindi nakikita, di ba? Pero tayo humihinga dahil sa hangin. Meron bang sa kanilang tinatawag na Diyos? Na pwedeng lumikha ng hangin? Meron bang nagpapatubo ng puno kahit pa sila ang nagtanim? Kahit pa sila ang nagtanim, hindi yan tutubo kung hindi pinagkalooban ng Allah. Doon sa disyerto, walang tubig. Tumutubo ang puno. Hindi nadidilig. Sino makapangyarihang nagkaloob na yan ay tumayo at maging malusog na mga halaman na hindi mo dinidilig? Pero may alaga kang halaman, dilig ka ng dilig, pero namamatay, nadadry. Di ba? Lahat ay sa kaloob ng Allah. So ipapasa Diyos natin ang lahat. Lahat ng problema, lahat ng kabiguan, lahat ng as long as nabubuhay ka, as long as you are alive, and you are a true believer, na ang ibig sabihin, isa kang Muslim, yun ang ibig sabihin ng pagiging believer, isa kang sumasamba sa tunay na Diyos na walang katulad, na kilala mo, hindi lang sa pangalan, pati sa kanyang katangian. Okay? So nasabi natin yung first shahada, ang ibig sabihin, di ba, narinig nyo, pinagkalooban kayo ng Allah ng tenga. Look at Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huwag nating maliitin ang hindi marunong bumasa at sumulat. Dahil ang ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana ummi. Hindi marunong bumasa at sumulat, pero hindi nabawasan ang kanyang pagiging best among the creation. Sign yon na ipinagkaloob ng Allah upang ipakita sa tao na hindi mo kailangang maliitin ang sarili mo dahil hindi ka marunong bumasa at sumulat. May tenga ka naman para makarinig. May utak ka naman na hindi baliw para matuto. Diba? May puso ka na lalagyan ng mabuti. Una sa pagkilala sa Allah, pagsamba sa Allah, paniniwala sa tamang paniniwala. Sa puso nang gagaling yan. Ngayon, sabi ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mayroon tayong napakaliit na parte ng katawan. Allahu Akbar. Yun ay puso. Okay? Yung puso mo, kung yan ay pure, isa kang Muslim, lalo na kay isang Muslim. Dahil kahit na ang isang tao, kuno, ay napakabuti, napaka-generous, ang yaman niya, pinamamahagi, dahil pinagpala siya, kahit hindi Muslim, pinagpalang mayaman. Ibinigay niyang milyon-milyon sa mga tulong, walang pakinabang. Hindi yun masusulat na good deeds para sa kanila. Bakit? Bakit hindi masusulat na good deeds? Dahil hindi nila ginawa yun alang-alang sa lumikha sa kanila. Ginawa niya yung paipakita sa mga taong ako'y mayaman, ako'y mabait, ako'y matulungin para mapuri. Hindi tayo pwedeng maging ganon. Huwag kang manghihinayang na magbibigay ng anumang bagay, malaki o maliit, na para ipagpahanga ang iyong sarili at mapuri. Kita mo naman ang karamihan ng mga tao, habang nagbibigay ka din, minsan it happen, pero tayong Muslim hindi dapat ganon. Habang nagbibigay ka, hindi mahalaga ka, mahal ka, puno. Pero isang beses kang hindi nakabigay, masama ka na. Kuripot ka na.
Hindi ganun ang Muslim. Okay? Tandaan. Tandaan, kayo, tayo, ay mga Muslim. Itayo natin ang karapatan ng Allah sa atin na gumawa ng mabuti. Sumamba sa Kanya, una sa lahat, gumawa ng mabuti alang-alang sa Kanya. Umiwas sa kasalanan alang-alang sa Kanya. Maliwanag? Kailangan nating sincere sa ating mga ginagawa sa puso na napakaliit, na kung ito'y pure, lahat na parte ng katawan mo tatrabaho sa magandang paraan. Kasi kontrolado ng puso. Pero kung ito'y disease, hindi yung sakit sa puso ha, kung ito'y disease, maitim, madumi, masama, hindi, lahat ng parte ng katawan mo hindi magtatrabaho sa maganda. Laging may masamang duda, laging may laging galit, hindi natutuwa, at hindi natutuwa sa may mga taong mas pinagpala sa atin. May mga taong mas pinagpala sa itsura, mas maganda. Be happy for that person. Nagagawa ba yon ng mga Muslim? Kaya naman yan gumanda, gumamit yan ng gluta. Nagbibigay ng mga dahilan. Kaya yan ay gumanda kasi may pera, may pambili ng panglagay sa pisngi. Tatandaan, ang kagandahan ay hindi sa panglabas na kaanyuan. Okay? Nasa puso. Pag ang puso mo'y maganda, maganda ang gagawin mo, at yun ay inaasahan mo, at hinihiling mo sa Allah na pagpalain ka at bigyan ka ng pakinabang sa kabutihan ng puso mo. Ang dila mo, laging takot magsalita ng masama. Hindi yung may nakakitang katsismisan, lahat na lang ng chismis, ng kahit hindi pa kilala, inuubos ang oras sa pag-uusap sa buhay ng may buhay. Lalo na daw, ang mga babae. Sa katotohanan, ngayon, pati lalaki. Ganun na rin. Anong unang panahon, babae lang daw ang chismosa. Siyempre, hindi lahat. But I'm saying, nawi-witness natin ang ibang mga tao na ganun. Lalaki din, lalaki man, chismosa na rin. Ha? Kung minsan sariling pamilya ay chinichismis. Ang babae, chinichismis ang asawa, kuripot, ganon, ganito, ganyan, o kaya may duwaya, si duwaya, ganito, ganito, you have no right. Wala tayong karapatan na siraan o ipasama sa paningin ng ibang tao ang ating mga asawa. Okay? Magmahal tayo alang-alang sa Allah. Pinagkaluobang nag-asawa ng iba, alhamdulillah, kaloob ng Allah, pwede mong pigilin? Iisipin mong hindi ka mahal, huwag mo isipin yun. Gawin mo lahat ng magagawa mo. Dahil nauna ka, at yung pangalawa, nagsisimula, pareho kayong gumawa ng mabuti para mabalanse ng asawa ang kanyang pagtingin at pangangalaga sa 2 o 3 o 4 na asawa. Ang bawat isa, kung uuwi siya doon at siya'y masaya, malinis ang bahay, mabango si asawa, di ba? Darating sa bahay, kung amoy tuyo naman ang bahay mo, madumi na nga, amoy tuyo ka na rin, hindi ka na naligo. Pag darating ang asawa, ihanda ang sarili. Lagi kayong handa para magpaligaya ng asawa. Okay? Laging handa at may gantimpala yan. Ha? Hindi yung pagdating, galing ka dun sa asawa mong isa, ganito. No, gawin mo ang best na magagawa mo. Bawat isa sa 4 na asawa, kung 4, gawin ang best na magagawa nila sa kanilang asawa dahil kanilang gantimpala yun. Diba? O, diba may mga pagkakataon, uuwi na ako doon sa isa kasi yung pagmamahal doon at pangangalaga sa akin, iba doon sa isa. Hindi ibig sabihin, mas gusto niyan lahat. Kumbaga sa pagkain, iba-ibang timpla. Namimiss ka. Hindi yung ako dito na lang ako sa isa kasi doon naman sa bahay namin ang gulo-gulo. Diba? Ngayon, sa ngayong panahon, ay ang babae at lalaki nagtutulungan na sa paghahanap buhay. Subalit, sa katotohanan, walang tungkulin ang babaeng maghanap buhay. Ang babae dapat laging nasa bahay lamang. Subalit, nakakalungkot na may mga sitwasyon at yun ay kaloob din ng Allah, depende na lang kung ang lalaki sadyang tamad. Ay kung ang lalaki nagsisikap at hanggang ganun lang ang kinikita at si babae tumutulong para maging magaan ang buhay ng pagsasama, walang masama doon. Pero hindi ka obligado bilang isang babae. Ang obligasyon mo ay magpasaya at magpaligaya ng iyong asawa. O kung siya lang nagtatrabaho, hindi ikaw. O uuwi naman sa iyo, tanggal ang pagod.
sa doble, tripling asawa, kasi 4 na asawa, di 4 na trabaho kinuha. Extra oras para maibigay ang kailangan ng kanilang mga asawa at pamilya. Di ba? Pero kung tinatamad na umuwi sa'yo dahil bukod na sa hindi malinis ang kabahayan, hindi pa rin tayo mabango, pagdating, paggargar na, puro bibig. I-welcome. Alhamdulillah, assalama, habibi. Kumusta naman ang trabaho mo sa araw na ito? Magpahinga ka na, may niluto ako sa iyong masarap. Maliban hindi kayo binibigyan ng panluto. Ano luluto Diba? Kailangan din ng lalaki nag-iisip. Paano naman ako maghahanap ng luto? Hindi naman ako nagbigay ng pampaluto. Diba? Subhanallah. Nababanggit ko lang, naisisingit ko, paalaala sa mga kababaihan upang tayo'y maging mabuting mga Muslim. Mabuting mga asawa, mabuting Muslim. Marunong magmahal sa at huwag laging mangyayari. Pag gusto ng mag-asawa, kailangan pang isikreto sa'yo. Huwag kang magselos. Nararamdaman yun. Tao tayo. Meron tayong damdamin na nasasaktan. Pero huwag kang magdadamot. Dahil allowed sa atin. Although hindi yun obligasyon. Allowed upang sila'y hindi magkasala. Diba? Kung sila'y nagmahal ng iba, anong gugustuhin mo bilang asawa? Merong ang sabi na asawa, at hindi ko naintindihan kung yun ba'y pagmamahal, ay kabitin mo na lang, kabit lang. Huwag mong pakasalan. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. May ganon. Basta akin ka lang. Okay? Kabit na lang yung isa, 2, 3. Gusto mo, pagmamahal ba yon sa asawa? Ang pagmamahal sa asawa ay pangangalaga, pag-iingat. Gustong mag-asawa, kung hindi naman kaloob ng Allah dahil pinagpalang hindi ka gusto magkaroon ng kaduwaya, hindi mangyayari yun. So, lahat na nangyayari ay ipinagkaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, anything na ipinagkaloob ng Allah, kung yun ay mabuti, alhamdulillah. Kung merong masama, hindi natin isisisi sa Allah. Okay? Mga pagsubok, i-consider mong mga pagsubok at hindi ko ibig sabihin na pag may masamang nangyari at ikay nag-alhamdulillah by the meaning na kaloob yun ng Allah at gusto kong maging matiisin, maging patient para hindi ako magka-problema lillahi ta'ala, pero hindi ibig sabihin hindi mo kamumuhuyan ang masama. We will always hate the wrong thing, the bad actions of ourselves and another. Okay? So, laging yun ay mga paraan ng taong may takot sa Diyos. Nagagawa yun. So, wag na magselos. Masasanay ka rin. Pag minsan kang nasaktan at nakasanayan mo na yun, hindi mo na maiiwasan ng masaktan. It happened. Diba? Pero, hindi ka pwedeng maging madamot. Hindi kailangan nagtatago ang asawa mo dahil may asawang iba. Tapos matutuklasan ng 5 na ang anak. Tapos lalo kang galit na galit. Diba? Tapos sasabihin mo, divorce! Haram! Hindi kayo mag-aalok ng divorce. Kung kayo i-divorce ng asawa ninyo for any reason, may dahilan o walang dahilan, at yun ang kaloob, yun ay kapalaran. Nakasulat yun sa kapalaran at hindi kasalanan na i-divorce ang isang babae. Dahil nakasulat yun na allowed i-divorce, valid. Kaya lang nasa tao yun. Kung ikaw ay nagiging mabuting asawa, hindi madaling i-divorce ang isang mabuting asawa. Hindi sa ganda. Ang ganda naluluma. Ang makinis nakukulubot pa rin. Darating sa panahon matanda, huwag mong hintayin na ikay pinagsasawaan dahil pangit ka na. Pwede ka namang maging maganda ang ugali mo. Diba? Ikaw ay makatarungan. Ikaw ay mapagbigay. Maganda yung kayang sabihin sa iyo bilang isang babae na mahal ko, meron akong ibang nagustuhan. Gusto ko siyang pakasalan. Okay. Kahit masama loob mo, hindi ko naman pwedeng sabihin hindi sasama ang loob mo. But hindi mo alam, dahil ikay mabuting tao, pwedeng hindi ipagkaloob ng Allah na matuloy yun. Naintindihan niyo? Huwag kayong habol ng habol at huwag kayong pigil ng pigil. Kasabihan, para yung gata, the more na pinihigpitan mo ang piga, ay talsik ng talsik. Oh, di ba? At lalo na kung may mga anak kayo, meron kayong problema mag-asawa, huwag kayong magpakita. Lahat ng tao, lahat ng may mag-asawa nagkakaroon ng problema. Hindi ibig sabihin lahat ay smooth ang pagsasama.
Hindi sa harap ng mga anak ninyo ang pagtatalo. At hindi kailangang pagtaluhan, pag-usapan. May kwarto kayo, mag-usap kayo. Okay? Alang-alang sa Allah, magpatawad, umunawa, para ang mga anak ninyo'y hindi mawala ng ama. Diba? Para ang pamilya'y buo. Aanin mo ang hiwalay, na masaya ka, nakakahanap ka pa ng iba. Mamamatay ka rin naman. Kung namatay kang balo, namatay kang walang asawa, huwag ka rin mag-alala naman. Dahil sa paraiso, may kanya-kanyang asawa, walang papasok sa paraiso na single. Kahit yung mga namatay na mga bata pa. Pagdating sa paraiso, anong edad? Namatay na 100, unang panahon, 1,000 ang edad, 1,000 years ang edad ng mga tao. Pagdating sa paraiso, baby namatay, o 1,000,000 edad, namatay, pagpasok sa paraiso, 33 years old lahat. At may naghihintay dong asawa para sa inyo sa walang asawa. At liligaya ka doon ng kaligayahan, hindi katulad ng kaligayahan sa mundo. Ano man dito nakapagpapaligaya, napapagod ka. Maligaya ka nga, saglit, mamaya pagod ka, masakit ang balakang, masakit ang katawan. Diba? Ay, doon sa paraiso, mayroon din nun, hindi ko nababanggitin, mayroon nun. Kaya dito, kung walang asawa at walang mapaibig, huwag mangalunya. Huwag pumayag na para maramdaman lang yon, para masiyahan, makamit ang kaligayahang pangmundo. Mas maganda ang kaligayahang pangkabilang buhay. Be patient. Dahil lahat ay may nakalaan na asawa. Kung mamamatay na balo o hindi naman Muslim, halimbawa, ang asawa, nag-Muslim ka, namatay yon, or yung lalaki, halimbawa, anyway, maraming dapat pag-usapan tungkol dyan. Hindi ko na naituloy yung gusto kong sabihin. Attributes ng Allah. Tatandaan. Kasi nakikita ko mga mukha ninyo, gusto ko kayong sumaya. Okay? So, pagka kayo'y gising, maintindihan nyo ang ibang mahalaga kong sasabihin. Pero pag kayo hindi masaya, kayo inaanto kasi pagod, tutulugan nyo ako. Ayaw ko yun. Sayang ang oras, sayang ang sandali, sayang ang sasabihin ko kung hindi makikinabang o kapakipakinabang sa inyo. Unang katangian ng Allah, tandaan ha, kasi magtatanong ako. Okay? Unang, kahapon ng mga bata nakakasagot. Mga bata, Masya Allah. Unang katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala, existence, ang pag-iral ng Allah. Pag-iral ng Allah na walang duda. Okay? Walang pagdududa. Afilahi shak. There is no doubt in the existence of God. Ngayon, sasabihin nga nung iba, paano ba natin matitiyak? Hindi naman natin nakikita. Alam mo, may lumikha sa'yo at yun ang Diyos natin. Alam mo, may lumikha ng hangin para tayo huminga. May buhay tayo, may katawan, dugo, laman at kaluluwa nilikha ng Allah sa atin. Okay? So, kailangan kapakipakinabang yan dito sa mundo habang may buhay ka. Bilang isang Muslim. Kasi ang Muslim, maraming pakinabang na pwedeng makamit, maliit na gawain, maliit na mabuting gawain, pero sincero sa puso ng ginawa yon for the sake of Allah. Laging tatandaan, nakikita tayo ng Allah. Subalit hindi sa pamamagitan ng mata. Walang pwedeng sabihin na in the eyes of God o sa mata ng Diyos, isa kang Muslim. No way. Hindi Muslim ang magsasabing ang Diyos ay may mata. Tayo'y may mata, nilikha ng Allah. Kita mo naman, pag lumabo, magsasalamin. Anong gusto nyo? Wal'iyadu billah. That's impossible to be di ba? Meron ng batang-bata pa lang, pag silang, hindi makakita kung walang salamin. Di ba? So, laging iisipin, hindi pwedeng bigyan ng Allah ng katangian na hindi nababagay sa Kanya. Hindi mo siya kailangang makita para paniwalaan. Dahil may mga bagay na nilikha ng Allah, hindi mo nakikita, katulad ng hangin, maniniwala ka na may lumikha niya dahil hindi pwede. Katulad ng pintura, hindi pwedeng magkaroon ng pintura na walang pintor. Tama? Hindi pwedeng magkaroon ng sulat na walang writer. Walang sumulat. Di ba? Hindi pwedeng magkaroon ng building na walang builder. Kailangan ng carpenter at ng kung ano-anong magkakatulong engineer para matayo ang building. Sarami ng nilikha simula sa pinakamaliit na alikabok.
Kaya mong bilangin ang alikabok? Kaya mong bilangin ilang na ang piraso ng iyong buhok? Alam ng Allah lahat yan. Okay? So yan ay lahat ay ebidensya na tayong lahat, simula sa pinakamaliit na alikabok hanggang sa pinakamalaking al-arsh, pinakamalaking nilikha ng Allah ang arsh, al-arsh. Sabi ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung may nagturo sa inyo na ang al-arsh, wal-iyadu billah, ay inuupuan ng Allah, hindi yung Muslim. Sabi ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala khalaqa al-arsha idharan liqudratihi wa lam yatakhidhu makanan li dhatihi. Sinabi ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang throne, ang al-arsh, ay nilikha ng Allah na napakalaki ng sukat. Isang parte nito ay kisame ng paraiso, na nagpapatunay sa laki ng paraiso, mas malaki pa pala ang al-arsh, ang throne. Okay? So yan ay nilikha ng Allah upang maging katibayan na siya ang pinakamakapangyarihan. Malinaw? Hindi upang umakyat doon si Prophet Muhammad daw sa Isra al-Ma'raj at umupo daw doon, tumabi daw sa Allah. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Kung may narinig kayong ganyan, itatama ninyo. Tatanggalin sa inyong paniniwala at magsasyahadatain kayo. Kung mayroon sa inyong natuto sa ganyang paraan, na ang Diyos ay may mata, na ang Diyos ay may tenga, na ang Diyos ay may kamay, na may bibig, na tumatawa, yung dahak, binigyan nila ng kahulugan, na tumatawa ang Allah subhanahu wa ta'ala, may legs. Eh ano na yun pag nabuo? Either, ay lahat naman ng mga nilikha ng Allah na may buhay, ay may kamay, may mata, may ano yun? Either tao o hayop, wal-iyadu billah, hasbi Allah wa ni'mal wakil. Malinaw? Ang sino mang nakarinig ngayon nang sinabi kong hindi pwedeng maging paniniwala sa Allah o hindi pwedeng maging katangian ng Allah, ayaw kong i-delay. Nakarinig kayo, natutunan at pinaniwalaan ninyo, tanggalin sa isip at puso nyo, magshahadatain kayo. Everybody say, praise Allah if you are Muslim, and if you are not Muslim because of that, wrong belief about Allah without delay, kasi gusto ko nakikinabang kayo sa inyong pag-aaral. Kung hindi Muslim, walang pakinabang. Say, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Okay. Insha'Allah, kung sino man ang naligaw, dahil kahit saan lugar, nakakatagpo ako ng ganyan. Ay, hindi po ganyan ang turo sa amin. Ang sabi po ay nakaupo. Huwag daw pong babaguhin ang kahulugan. Ay, sino bang nagbago ng kahulugan? Sila. Dahil literal nilang kinukuha ang kahulugan. Ang Quran ay matalinhaga ang mga kahulugan. Halimbawa, sinabi ko sa iyo, sa akin ka na tumira. Kasi pag nasa akin ka, nakasandal ka sa pader. Ibig sabihin, bibigay ko lahat ng kailangan mo. Nakasandal ka ba sa pader? Alam mong habang buhay ka nakatira sa akin, nakasandal ka sa pader. Tama? Ang mga lalaki pag nanliligaw, para kang rose, isa kang bulaklak, isa kang rose, para ikaw ay isang, bituin sa langit. Bituin ba? Kung minsan ay, hindi, di ba? Nagets nyo? Matalinhagang salita na hindi tayo nagkaroon ng karapatan bilang mga pangkaraniwang Muslim na magbibigay ng kahulugan kasi ang original nating holy book ay Arabic language. Okay? Ngayon, mayroong mga ulama, mayroong mga mujtahid, mayroong mga nagtatranslate niyan para sa karunungan natin sa tamang paraan. Pero kung may talino ka, natuto ka, na sinabi sa iyo na ang Allah nasa langit, nakaupo sa trono, o ang Allah ay everywhere, aba, ay nung walang anywhere, nasa ng Allah? Di ba? Nasa ng Allah nung hindi pa niya nilikha ang lugar? At paano nangyari isang makapangyarihan ay lilipat ng lugar? Allahu Akbar. Malinaw? Laging gagamit ng talino pag may nagtuturo. May nagtuturo ang Diyos ay walang katulad. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran al-Karim, Laysa kamithlihi shay.
Walang katulad ang Allah sa sino man sa mga nilikha niya. Wa huwa sami'ul basir. Na siya ay may kapangyarihang marinig at makita ang lahat ng kanyang nilikha nang walang limitasyon na hindi gumagamit ng tenga at ng mata. Malinaw? O kung meron ding someone na yan ay pinaniwalaan dahil itinuro sa kanila, iniligaw sila ng manliligaw, naligaw at nanligaw. So, iligtas natin ang mga sarili natin. Pag may nagsabing ang Allah, ganito, 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 isipin mo, tama ba yun? Makatarungan ba yun? Nababagay ba yun? Muslim pa ba ako kung paniniwalaan ko yun? Tama? Huwag kayong basta nakikinig lang at sumusunod, lalo na pag mayroong, okay, umattend kayo ng lecture, meron kayong mga bags of groceries, meron kayong kung ano-ano, may 500 bawat isang ulo na ha-attend. Umattend kayo ng bukal sa puso na hangarin yung matuto ng tamang paniniwala at tamang katuruan ng Islam. Period. Ang Allah ang makapangyarihan. Yung isa niyang dadalhin sa yung worth na 300 grocery, higit doon ang bibigay sa iyo ng Allah. Na walang katapusan habang may buhay ka. Minsan marami, minsan maliit. As long as tayo'y kumakain, kahit pa mamatay sa gutom, we say, Alhamdulillah. Hindi tayo pinagpala, marami nagre-reklamo. Simula nang ako isilang, mahirap na, tumanda na ako, mahirap pa rin, mamamatay na ako, mahirap pa rin. So what? Walang problema. Dahil sa bawat pagtitiis mo sa kulang, we say, Alhamdulillah. Dagdag na gantimpala sa'yo, dagdag na record na papakapal ang parami ng parami na babawiin mo. Tandaan ninyo, titimbangin yan sa araw ng paghukom. Bawat isa makakatanggap ng kanya-kanyang libro. May angel tayo nagsusulat ng masama at mabuti. So, the day of judgment, ihaharap sa iyo yan. So, mayroong nakita ang kanyang libro, nag-iiyak na. Hindi na pwedeng mabago. Puro kasalanan ang nakarecord sa kanya. Iiyak at lumihit, kahit lumuha ka pa ng dugo, hindi na yan mababago. Malinaw? So, ngayon palang trabahuhin, hindi pa huli ang lahat. Okay? Hindi pa huli ang lahat habang may buhay, may pag-asa. Huwag mo sabihin 70, 80, 90 years old ka na, makakagawa ka pa rin ng kabutihan kahit nakahiga ka lang sa kama. Bedridden, may sakit. Doon na lang sa sakit na yun, kung nagtitiis ka, laking gantimpala yun. Kaysa dumain ka, aray, say, Allah, Allah, help me, Allah, help me, Allah. Diba mas maganda? Gagaan pa ang pakiramdam mo. At tayong mga Muslim, laging handa sa kamatayan. Mapalad ang namamatay. Kung yan ang ipinagkaloob ng Allah, naputol na ang dusa mo sa mundo. Ang haharapin mo na kung hindi ka makasalanan, ay puro kaligayahan sa libingan pa lang, liligaya ka na. Sa libingan pa lang, ipapakita sa iyo ng Allah ang paraisong patutunguhan mo. Allahu Akbar. Di ba? So, kung matanda ka na, wala ka ng pakinabang, wala ka na nagagawa, ang dami mong sakit. Okay? Sa kaloob ng Allah, binawi ang buhay mo. Alhamdulillah. Alhamdulillah. May awa ang Allah. Basta namatay lang na Muslim. Pero sisikapin natin ang kasalanan ay iwasan. Dahil ayaw nating dumaan sa impyerno sandali lang. Buong katawan na sa impyerno sinusunog. Allahu Akbar. Sinong gugusto nun? Kaya dapat, yung sinabi ko sa inyo, insyaAllah ta'ala, na tayong mga believer, magkaroon tayo ng tunay at tamang takot sa Diyos para tayo ay mamatay na habang nabubuhay, natitira nating buhay, umiiwas tayo sa kasalanan. Kung may takot ka sa Diyos, wala kang masyadong baon na kasalanan. May demonyo tayong lahat. So on the day of judgment, yung makakita ng libro niya, may iiyak, may sobrang naliligayahan. At pag tinimbang niyang good deeds at bad deeds natin, okay, pag mabigat ang good deeds, paraiso agad yan. Mabigat ang bad deeds, maaaring dumaan pa sa paraiso. Sa impyerno, sorry. Okay? Subhanallah. So pag tinimbang at balanse, Allah is so merciful. Balanse. Hindi mabigat ang bad deeds. Balanse ang sukat.
at ang Allah ay maawain. Insha'Allah, didiretso ka sa paraiso. Doon sa Siratul Mustaqim, yung bridge, diba, ang kabilang dulo, mundo. Ang mundo magbabago pagdating ng panahon. Pag tayo binuhay uli ng Allah, magiging flat land ang mundo. Walang bundok, walang dagat, walang ilog, walang anything, walang puno, lahat flat land. Okay? Ngayon, dun sa flat land na yan, iipunin tayo ng Allah para sa paghuhukom. Okay? At mayroong bridge, Siratul Mustaqim, na ang dulo papunta sa paraiso. At ang ilalim ay impyerno. Allahu Akbar. So sa mga non-Muslim, walang titimbanging good days. Empty. So ito ang napakabigat, yung timbangan ng bad days. Pag step pa lang dun sa bridge, bubulusok sa impyerno. Okay? Meron namang mga Muslim, kasi makakalampas doon, ay Muslim. Sa pagbulot, yung unang tapak na babulusok sa impyerno, ang mga Muslim merong gumagapang, merong lumalakad, merong tumatakbo. Ang mga propeta at ang mga wali, yung mga matataas na ranggong mga Muslim sa isang iglap nasa paraiso. May lumilipad, may gumagapang, may lumalakad, may tumatakbo. Merong Muslim na dahil may mga kasalanan, bago makarating doon sa dulo para makapasok sa paraiso, ang tingin kasi nila doon, napakadulas, napakaliit. Parang gasing hibla ng buhok. Pero napakalaki nun. Ang tingin nila parang gasing hibla ng buhok sa dulas. Takot na takot. Di ako barakallahu fikum. Okay? Babagsak din. Gaano man siya gumapang, lumakad, medyo nahirapan, bago anong tawag dito? Anong tawag doon? Makatawid. Minsan nandun na, tatawid na lang, mahuhulog pa. Sayang talaga. So ngayon pa lang, ay manghinayang na kayo kung mangyayari yun. Magkaroon na tayo ng takot. Okay, hindi porke tumatanda tayo, naiiwanan ng bait. Naiiwanan ng isip. Diba? Nagiging malilimutin, it happened, pero huwag kakalimutan ng Allah. Huwag kakalimutan ang pag-iwas sa kasalanan. Huwag kakalimutan ang paggawa ng mga kabutihan. Maliit o malaki, huwag mong mamaliitin. Nasa sincere na puso mo kung paano ang maliit na ginawa mong kabutihan ay maging malaki ang katumbas o kapalit galing sa Allah subhanahu wa ta'ala. Huwag tawaran ang kakayahan ng Allah na ibigay o ipagkaloob sa sino man ang nararapat sa sino man. Makatarungan ng Allah subhanahu wa ta'ala. So ngayon, again, nasa na tayo? Existence, nasa una pa lang tayo. Attributes ng Allah, pag-iral, ng walang duda. The existence of Allah is indubitable. Hindi dapat pagdudahan at ang ebidensya ay ang mga creations kasi siya ay creator. Without creator, walang creation. Pangalawa, kailangan natin paniwalaan ng Allah subhanahu wa ta'ala is one, al-wahidaniya, one not in the context of number, but the oneness of Allah is the context that Allah subhanahu wa ta'ala has no partner in His Godhood. La sharika lahu fil uluhiyya. Walang partner ang Allah sa kanyang pagiging Diyos. Hindi one by number. Kasi ang one by number ay pwedeng i-divide at pwedeng i-multiply. Hindi dadami pa rin. Diba? Walang kapartner ang Allah. Yun ang ibig sabihin. Ang kasunod, kailangan natin paniwalaan ang Allah is eternal. Walang pinagmulan. Hindi pwedeng sabihin na I'm just a million years old. Walayadu billah. Ang Allah ay walang pinagmulan. Umiral siya ng walang simula, okay, at ng walang hangganan. Everlasting. Number 4, everlasting. Okay, existence, tandaan ha. Magtatanong ako. Existence, pag-iral ng Allah. Oneness, pagiging nag-iisa dahil wala siyang kapartner. Number 3, eternal, walang simula ang Allah. Lahat ng nilikha niya, lahat tayo magbibilang ng edad. Ang mundo, bibilangin mo kailan taon nilikha ito ng Allah. Okay? Ang araw, ang mundo, lahat
Kasi umiral ito pagkatapos likhain ng Allah. Okay? Walang wakas ang Allah subhanahu wa ta'ala. Number 5. Kailangan natin paniwalaan siya ang makapangyarihan sa lahat. Al-Qudra. Ang power ng Allah has no limitation. Walang limitasyon ang kanyang, ang tawag dito, ang kanyang kapangyarihan. May kapangyarihan siyang lumikha, galing sa walang sino man sa nilikha ng Allah o sino mang tinatawag nilang Diyos-Diyosan sa iba't ibang paniniwala ang nakakalikha. May mga nakakalikha, sabi nila, created by so and so, yung mga designer, yung nag-design, ganyan-ganyan, created daw nila. But it's not the way, the meaning of Allah's creating. The power of Allah to create is a perfect attributes of God na lumikha ng bagay galing sa wala. Okay? Creating of Allah is to create something from nothing into existence. Dati, non-existing, and then nilikha ng Allah, and then nagkaroon. Wala tayong ganun. Walang nakakagawa nun. Kailangan natin paniwalaan ang ika-6 na katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ano yung ika-6? Non-resemblance to the creation. Walang katulad sino man ang Allah sa kanyang mga nilikha. At nabanggit ko na ulit, uulitin ko pa rin ang sinabi ng Allah sa Quran al-Karim in Surat Ash-Shura verse 11, Laysa kamithlihi shay'. So walang katulad ng Allah sa sino man sa kanyang mga nilikha. At kailangan natin paniwalaan ng Allah ay walang pangangailangan sa kanyang mga likha. Lahat tayong nilikha nangangailangan sa kanya. Okay? Paano ka makagalaw, paano ka makakita, paano ka makasalita, paano ka maging malusog, yun ay paglikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? So, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay walang kailangan sa atin. Tayong lahat ay nangangailangan sa Kanya. Nilikha tayo upang sumamba sa Kanya at upang orderan tayo na Siya lang ang sasambahin, walang iba. At ang ating pagsamba, tayo ang nakikinabang. Ang Allah subhanahu wa ta'ala hindi nakikinabang sa ating pagsamba. May inaantok na, may napapagod na, may nagugutom na. Sige, lumurin mo na lang inaway dito. Makakatulong yan. Okay? Ang mahalaga, mabusog tayo ngayon. Samantalahin ang pagkakataon na mabusog ang ating kaluluwa sa karunungan. Okay? Huwag isipin ang gutom. Nagpa-fasting nga tayo ng mahabang oras for the sake of Allah, di ba? Lumalakas pa tayo sa halip na nanghihina. Allah ibarik bikum. Tatapusin lang natin ang attributes ng Allah at i-schedule natin ang muli nating pagkikita, and I will be happy to see you again. If Allah will. Kung buhay pa ako. At buhay pa kayo. May Allah grant us long life, healthy, and religious. Okay. Kailangan natin paniwalaan. Ulitin ko ulit ha. Existence, oneness, eternity, everlastingness, power, non-resemblance to the creation, non-neediness of others. Nakapito na tayo. Number 8. Kailangan natin paniwalaan at binanggit ko na kanina ng Allah ay may paningin ngunit hindi mata. Nang Allah ay naririnig ang lahat ng walang limitasyon ngunit hindi tenga. Walang ginagamit na instrument ang ating Allah. Alhamdulillah. At kailangan natin paniwalaan ang Allah ay may buhay. Ngunit ang buhay ng Allah ay hindi nangangailangan ng katawan, dugo, laman at kaluluwa. Ang buhay ng Allah, pag-aari niya. Walang nagbigay sa Kanya. Tayo, pag-aari ng Allah. Para tayo mabuhay, binigyan niya tayo ng katawan, dugo, laman, at kaluluwa. Allah is not in need of that. Dahil siya hindi magwawakas, walang kumokontrol sa Kanya, walang magbibigay ng kamatayan sa Kanya, so walang kamatayan, walang wakas ang Allah subhanahu wa ta'ala. Meron tayo nun. Tayo mamamatay, tayo magwawakas, Allahu alam kung kailan, sikaping maging mabuting Muslim, laging handa sa kamatayan. Okay? Barakallahu fikum. Kasunod, kailangan natin paniwalaan ang Allah subhanahu wa ta'ala ay may attributes of will and irada.
Kailangan natin paniwalaan ng Allah ang nagkakaloob ng lahat ng nangyayari. Akalain mo, galing ako dun sa Manila, sa Quezon, sa Cabuyao, Laguna, at nandito ako ngayon. Di ba? Akalain mo, lumilipad yung eroplano, yung bigat-bigat. At nadala ako dito. Nakalipad. Subhanallahil aliyyil azim. Laging magpuri sa Allah. Subhanakal khaliq al-azim. Magpuri sa Allah lagi sa lahat ng sandali. Okay? Kailangan natin, so yung pagpunta ko dito ay nakasulat na sa kapalaran ko na ako'y makakarating sa panahon na to. Matagal ko nang pinangarap na marating ang Maranao, ang Mindanao, ang alinmang lugar dahil alam kong nandito ang mga Muslim at nakakatuwa, nakakaligaya na makapagbahagi ng kaalaman para ang mga Muslim ay nabubuhay ng walang parang nasa dilim, na nakikita na ang mga bagay-bagay, hindi alam, hindi kayang i-judge kung ito ba'y haram o halal. Kasi walang alam. Hindi po pwedeng ganon. Kailangan alam natin na yun ay haram para maiwasan, kailangan natin malaman na yun ay halal para magawa natin. Okay? Para makaiwas sa kasalanan at makatanggap ng gantimpala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kailangan natin paniwalaan ang Allah subhanahu wa ta'ala ay may attribute of knowledge. Ang Diyos ay ang Diyos ang higit na nakakaalam ng lahat. Okay? Walang nalilihim sa kaalaman ng Allah dahil siya ang nagmamay-ari sa atin. Siya ang lumikha sa atin. Ang ating mga kapalaran nakasulat na sa guarded tablet, bukod sa mga holy book, at didiscusin natin yan sa susunod. Yung holy book na nakasulat sa guarded tablet, Lawh Mahfuz, na gawa sa perlas, okay, na ang lapad niya ay kailangan ng 500 taong paglipad ng mabilis lumipad sa ibon para makarating sa kabilang na yon, ay ibinaba dito ni Angel Jibril sa iba't ibang mga prophet and messenger niya. At ang kilalang-kilala ng karamihan ay yung tinanggap ni Sayyidina Dawood, na yun ay Zabur, at ang tinanggap ni Prophet Moses, which is Torah, okay, Injil, and it is in Syriac language or Syriac or Aramaic language. Ang kay Prophet David at kay Prophet Moses, alayhi salam, ay sa Hebrew language. At yung ikahuli, yung kay Prophet Muhammad, na nakakasakop sa atin, okay, sa katuruan at gabay, galing kay Propeta Muhammad, siyempre galing sa Allah, na nakasulat doon sa guarded tablet, na isinulat ng pen, na nagsulat ng 50,000 years. 50,000 taon na nagsulat ang ikatatlong creation ng Allah doon sa guarded tablet, bawat isang tao. Alam na ng Diyos ang simula at katapusan natin. Ang kapalaran natin nakasulat na bago pa mangyari, predestined to happen. And Allah knows best. Siya ang higit na nakakaalam ng kapalaran ng bawat isa sa atin. Anong maliit pa, laging ang mga bata, lalo na pag pumasok na sa school, ang tanong ng mga teacher, what you would like to be sa iyong paglaki? Anong gusto mo para sa sarili mo sa iyong paglaki? Maraming pangarap ang mga bata na nababago o hindi na nakakamit dahil binabawi na ang buhay bago mangyari yon. Okay? So, may mga bagay na nangyayari sa inyo na kayo'y nagugulat na hindi mo akalain, wala na nun. Walang salitang pwedeng sabihin, hindi ko akalain at hindi ko mapaniwalaan. You have to believe. Dahil kaya nangyari na, pag hindi pa nangyayari, pwedeng sabihin na, baka. Pero once na nangyari na, wala nang pwedeng magduda na yan ay kaloob ng Allah, masama man o mabuti. Walang masama na nangyayari sa buhay natin na masama galing sa Allah. Lahat ng ipinagkaloob ng Allah na hindi nagkaroon ng magandang effect sa atin, hindi yun dahil ang Allah ay hindi makatarungan. Yun ay mga pagsubok, pampatatag ng iman, pandagdag ng kabutihan, ng mabuting bagay para sa ating buhay. So magtiis. Patience, patience, patience. Sabr, sabr, sabrun jamil. Okay? Napakaganda ang matiisin.
Huwag kang mag-isip, bakit ka mahirap, bakit ganito ang pinagkaloob sa akin ng Allah. Hindi mo alam na mas mataas ang ranggo mo bilang isang mabuting Muslim kaysa dun sa Muslim na mayaman na walang inisip kundi mag-travel, mamili na magandang damit, maging madamot, maging hindi makatarungan sa kanyang kapwa, nandidiri sa maduming Muslim. Waliyadu billah. Okay? Be happy na tayo yung mga Muslim. Be happy na marami tayong problema. Ang tunay na may patience, sabr, at ang tunay na mabuting Muslim ay marunong magtiis. Okay? Ang tunay na mabuting Muslim, ang tunay na matiisin, ang tunay na nagpapa sa Diyos ng mga bagay, okay, ay pinagpala kahit anong problema dumating, alhamdulillahi rabbil alamin. Okay? Kung kaya mong mag-alhamdulillah dahil sabi ng doktor daw na hindi naman nakakaalam ng buhay mo, mamamatay ka ng 3 araw. Alhamdulillah. So what? Okay? May sakit na cancer, may sakit na kung ano at kung ano-ano, alhamdulillah. Lahat yan ay hindi mangyayari kung hindi pinagkaloob ng Allah. But never yan na magiging masama galing sa Allah. Mabuti yan sa atin at ang tunay na matiisin na may tiwala sa Allah, kayang umiti, kayang mag-alhamdulillah, kayang magpasa Diyos sa mga masakit na karanasan o mahirap na pamumuhay at masaya dahil doon. Kaya dapat kang maging masaya kung ikay may problema. Dapat kang maging masaya dahil naalala kang, pinagpala ka ng Allah ng bigyan ng something, pagpapaalala sa'yo na kailangan mong magsisi sa kasalanan, na kailangan mong iwasan ang masamang ginagawa mo, di ba? Reminder. So, 2 bagay ang nangyayari sa atin pag masama. It's either a reminder to you para magbago ka na, or binibigyan ka ng Allah ng maraming problema para may pagtitiisan ka at ikaw ay magkamit ng gantimpalang marami sa Allah. Pansamantala lang ang buhay. Iisipin natin, ang buhay sa mundo napakaigsi. Ad-dunya, sakir, kasir. Okay? And akhirah, no ending. Forever. Walang pagwawakas. Maliwanag? So, laging naghihintay at nagiging handa sa oras ng kamatayan. At ipagpapasalamat yun sa Allah subhanahu wa ta'ala anuman ang mangyari. Basta't tayo'y Muslim, panalo na. Okay? Basta't Muslim? Yes! Barakallahu fikum. So, anong gagawin natin? Sabi ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridullahu bihi khairan yusib minhu." Ang sino mang mahal ng Allah at bibigyan ng magandang kapalaran o magandang bagay sa mundo, okay, khair, pagkakalooban ng problema. Sino bang mas maraming problema? Di ba ang mga propeta? O sino naman tayo para magreklamo? Say, alhamdulillah, ang sakit ng ngipin mo, walang pampagamot, walang pampabunot, tiis. Alhamdulillah, may cancer daw. Alhamdulillah. Kayang sabihin? Kayang sabihin ng alhamdulillah? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. At huwag kalilimutan, ang huling katangian ng Allah na dapat hindi ko makalimutan ay ang kanyang salita. Kalam Allah. Pag sinabi natin salita ng Diyos, okay? Hindi yan letra, hindi yan language, hindi yan sound. Okay? Hindi yan yung iniimik natin tapos titigil at yes, binabasa natin ang mga salita ng Diyos. Binabasa natin ang Holy Quran, salita ng Diyos. Pero hindi ibig sabihin salita na ang Diyos ang umimik, na ang Diyos ang nagsalita. No. Nilikha ng Allah ang pangatlong pen na nilikha niya at nagsulat dun sa garden tablet nang walang naghahawak sa utos ng Allah. 50,000 taon na nagsulat doon para maisulat ang lahat ng kabuuan ng mga holy books, 104 holy books, at ang kanyang kapalaran ng bawat nilikha niya nandun sa garden tablet. Lahat ng beginning at ending natin nakasulat na. So pag may nangyayari, ay hindi ko mapaniwalaan na ganito nangyayari sa akin. No. Say alhamdulillah, titiisin ko to. Laging positive.
Laging positive ang nasa isip at nasa puso. Maaaring ako'y pagkakalooban ng Allah ng higit dito. Maaaring may masamang resulta ang mangyayari kung ito'y pagpapatuloy ko. Di ba? Laging positive. Laging ang pagtitiwala sa Allah buo. Never na magtatanong, bakit ganito? Bakit ako ginanito? Bakit sila mayaman? Ako'y hindi. No. Don't think or say anything na kayo ang magkakaproblema. Say Alhamdulillah. Allah knows best. Ang Allah ang higit na nakakaalam. Wala tayong pwedeng baguhin sa ating mga kapalaran. Kahit tayo nagdudua, hihiling tayo sa Allah, hindi ka malulugi. Kung hindi nagkataon na ibigay sa iyo ng Allah, hiniling mo, may gantimpala ka kasi nangailangan ka sa Kanya. Tumawag ka ng awa sa Kanya. Okay? Alhamdulillah, so ang salita ng Diyos ay hindi boses, hindi letra. Huwag mong sabihin, ako'y nakikipag-usap sa Diyos. Sabihin mo, ako'y nagdudua, ako'y nananalangin, ako'y humihiling, hindi yung nakipag-uusap. Ako nakikipag-usap sa inyo, pero pwede kayo sumagot sa akin. Okay? Ang kasagutan ng Allah sa ating panalangin, mangyayari kung kaloob para sa atin. Kung hindi, huwag magkaroon ng kabiguan. Laging may pag-asa sa Allah at laging may tiwala sa Allah sa lahat ng sandali para hindi dumating sa punto na kukwestiyonin ng Allah tapos mawawala ka sa pagka-Muslim. Pag nawala sa pagka-Muslim, ano mangyayari? Invalidated ang kasal. Nagiging hindi na asawa ang asawa. Okay, tapos nagtatalik, hindi alam. Adulterer. Tapos hindi pwedeng kainin ang kanilang pinatay. At hindi sila pwedeng magpakasal kanino man. Walang valid na kasal. Walang valid na slaughtering, hindi mo pwedeng kainin ang kanyang inislaughter. At kung siya'y mayaman, hindi siya pwedeng magpamana. Ang pera niya mapupunta sa community ng mga Muslim na pwedeng gamitin pantayo ng masjid, pantulong sa mahihirap, hindi yung pamilya ang makikinabang. Kasi ang pera niyo naging fight. Okay? At may anak na nawala sa pagka-Muslim, ang mayaman na magulang hindi pwedeng magpamana sa kanya. At ang lahat ng mabuting nagawa, erase, lahat. Mag-zero. Okay? Yung ground zero dito ngayon, na itatayo. Pero pag nag-zero na, natanggal lahat ng mabuti mong ginawa, zero. Pero pwede kang mag-umpisa ng bago. Eh, paano kung hindi alam na siya kailangang mag-shahadatin para bumalik sa Islam? Hindi nag-shahadatin. Eh, di zero siya hanggang kamatayan. Kasi, bakit? Mang-mang, hindi nag-aral. Nandito tayo, alang-alang sa Allah, upang ibahagi ang karunungan kailangan natin pang-araw-araw. Okay? So, kilala na ang Allah sa kanyang katangian, hindi na i-imagine, hindi makikita, hindi bibigyan ng katangiang nahahalin tulad sa ating mga nilikha lamang. Malinaw? Okay, alam ko pagod na kayo, at ako'y hindi napapagod. Pero, bibigyan ko kayo ng break, baka yung lahat ng ibinigay ko sa inyo pagdating sa bahay, sa gutom, ay nalimutan na lahat. Okay? Jazakumullahu khairan. At huwag kalilimutan ang mahal na propeta, ang best sa lahat ng prophet, best sa lahat ng creation. Siya ang may best na nation, may best na karakter, kabutihan, nasa kanya na lahat. Bilang isang nilikha ng Allah. Matapang, pero sa tamang paraan. Hindi sa katapangan na papatay ng walang kasalanan o walang ginawang mali. At even may ginawang mali. Ang Allah ang nagmamay-ari ng buhay. Tayo lang ay lalaban, okay, upang ipagtanggol ang sarili natin kung tayo ay inaatake. Hindi tayo dadayo para mang-atake. O hindi ka aatake sa dumalaw lang sa lugar mo dahil hindi Muslim. That is not the way. May pag-asa pang maging Muslim ang mga taong hindi Muslim. Only God knows. Malinaw? Huwag tayong maging masama sa pagpapakita ng halimbawa. Huwag tayong maliit kung mayaman ka man o marami kang alam. Huwag maliitin ang ating kapwa. Nagpakita tayo ng magandang halimbawa upang maraming maging Muslim. At kung ikaw ay naging dahilan para ang isang tao ay maging Muslim dahil sa maganda mong ugali, Allahu Akbar. Alam ng Allah yun. Walang nalilihim sa kaalaman ng Allah. Kaya kayong lahat, maging matiisin, maging mabuting tao, huwag nagre-reklamo sa mga problema
Dahil ang tunay mabuting tao, pag may problema, nagpapasalamat sa Allah. Pag may problema, nakangiti. Dahil alam mong may magbibigay ng solusyon yan. Hindi mo magagawa ng solusyon ang anumang problema. At hindi ka makakagawa ng paraan na makuha isang bagay na gusto mo kung hindi ipagkakaloob ng Allah, kung hindi lilikhain ng Allah. So magtiwala sa Allah, nang walang duda. Maging masaya sa kabila ng mga problema. Dahil mamamatay tayo, pansamantala lang ang buhay, sa kabilang buhay forever. Eh kung sa kabilang buhay, masaya ka dito, tapos sa kabilang buhay, impyerno forever. Allahu Akbar. May Allah protect. So kung ikaw dito'y nagdurusa sa buong buhay mo, so what? Say Alhamdulillah. Pag ikaw'y namatay, ang taas ng ranggo mo at ang taas ng lugar mo sa paraiso forever. Okay? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hindi ko nadadagdagan pa. Nakikita ko mayroon ang gumagat. Sorry. Napapagod na. Pero dahil mahal na mahal na mahal na mahal ko kayo. Alang-alang sa Allah. Kahit 24/7 tayo nakaupo dito. Pero hindi na pwede. Dahil baka mamaya nakahiga na lahat kayo. Okay? Barakallahu fikum. Uuwi kayo sana na maligaya. Na nagpupuri sa Allah, na hindi nakakalimot na ang Allah pagpapalain tayong lahat basta may malinis kang puso at nananatiling Muslim. Okay? Humiling tayo sa Allah ng kapatawaran sa ating mga kasalanan, pagpalain tayo, patnubayan tayo sa natitira nating buhay, panatilihin tayong may takot sa Diyos, at panatilihin tayong mabuti at pagkalooban ng kamatayan sa Islam. حسن الختام إن شاء الله تعالى. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وأكرمكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.